this post reminds me of my brother's situations. Siyempre, involved ako dito kasi kapatid siya. Before siya ma-hit and run, sinabihan ko siya na kumuha siya ng life insurance para may protection siya. Alam niyo ba kung ano sagot niya sa akin? Sagot niya sa akin, malakas pa ako, hindi pa ako mamamatay. So, hindi ko na siya kinulit. March 2021, bigla siyang na-aksidente. Yung buong kalahating parte ng kanyang katawan, simula ulo hanggang dun sa dulo ng daliri ng paa niya, kaliwa, nakabakal. Durog-durog yun. Nadurog yun dahil sa accident. First surgery niya, gumastos kami ng 140,000. Urgent yung pagbili namin ng bakal ng knee spanning kasi para hindi maghiwa-hiwalay yung mga buto niya sa paa. So, nilagyan siya nun. Second surgery, gumastos kami ng 280,000. Bakal pa lang yun. Nilagyan naman siya ng bakal dito. Yan, dito. Kasi yung dito niya, nabasag hanggang dito. Tapos yung pag kumakain siya, hindi siya makakamuyak kasi ano to, putol. So, nilagyan siya ng bakal dyan. So, yung lips niya, nagkaroon siya ng cleft dito. Nagkaroon na siya dahil sa aksidente. So, from March 2021 to July 2021, nasa East Avenue Medical Center siya. So, ang total bill na binayaran namin is 876,000 pesos. Take note, walang insurance ang kapatid ko. So, syempre, sinong sasagot ng gastos niya? Ako. Kami ng nanay ko. Yung nanay ko, senior citizen, walang trabaho. Ang hirap. Sana ko kukuha ng 870,000 agad-agad. Oo, lumapit ako sa malasakit. Naranasan ko lumapit sa malasakit. Pumila ng madaling araw. Lumapit sa DSWD. Even sa PCSO. Ginawa ko, lumapit ako kung kani-kanino. Walang mabawasan yung bill namin. Oo, nabawasan yung bill namin. Pero, may babayaran pa rin kami na 537,000. Kinailangan kong magbawas sa life insurance ko. Halos maubos ko ang savings ko, pati na rin ang emergency funds ko. Nagkaroon ako ng loan sa bank. Ganon kahirap ang sitwasyon kapag wala kang life insurance. Si life insurance din ang sumalba sa buhay niya. Galing sa akin. Buti na lang mabait talaga yung life insurance ko kasi pinayagan niya ako in other way. Kaya nga sabi ko sa inyo, may iba't ibang benefits na makukuha ka life insurance. Alam nyo ba, na hanggang ngayon, naggagamot ang kapatid ko. Hanggang ngayon, mayroon pa siyang bakal sa paa na nakalabas para lang makalakad siya. Dahil kung hindi siya lalagyan ng bakal, hindi siya lalagyan ng bilog na bakal, yung ilisarog na tinatawag, hindi siya makakalakad. Kasi nga, yung buto niya sa paa, putol-putol. And, wala na siyang tukod. So, yung paa niya, diretsyo. So, pag naglalakad siya, para siyang robot. Ganun siya. Kaya, kung ikaw, ayaw mong matulad sa sitwasyon ng kapatid ko, hindi naman totally na ganun yung sitwasyon, pero yung magkaroon ka ng sakit or maaksidente ka, kasi nga hindi natin alam kung kailan mangyayari ang isang aksidente or hindi natin alam kung kailan tayo magkakasakit, di ba? So, kung ayaw mo matulad sa kanya, dapat ngayon pa lang mag-isip ka na, magplano ka na. Hanggat healthy ka, hanggat malakas ka pa, kumuha ka na ng
protection. Protection sa sarili, protection sa hanap buhay. Talaga ang the best na investment is yung investment para sa sarili. Para in case something's happened to you, meron kang madudukot. Kaya wag nating sayangin yung oras natin at saka yung pera natin sa mga hindi naman kapaki-pakinabang na bagay. Okay, so let's take the advantage of the benefits of having a life insurance habang healthy ka at may work pa tayo. Okay? So, here in East West Ageas, we have life essential plans, critical illness solutions that provides coverage up to 100 years old. Budget friendly rin to. Mura lang ang premium nito. Kayang-kaya mo rin to. So, ayun. So, message mo ako if you want to learn about the life essentials of East West Ageas.